I'm Ricky Sunga. And I'm Ruel So, We are the Double R sa Radyo Bandido aired every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DCRJ 8:10 a.m., You can also watch Sky Cable Channel 224. digital boxes, and on free-to-air TV. You can watch also in social media site facebook.com DZRJ 810 a.m. And our official YouTube channel. So you can like Share. and subscribe to our social media site. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Boto Tires, Tob Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Magandang morning, mga kadobol. Ayan, ako'y palabati na si Kap nakilala nyo na yung kapitan ngayon. kilala Tandaan na nyo yan, 10 araw nyo lang makikita. Pero yung sa amin, lagi ko nakikita. Lagi mo nakikita. Pero karamihan daw, ngayon 10 araw lang na makikita si Kap. After the election, di nila makikita yun. Oo. Pag nanalo, lalo hindi nakikita. Ayan. Oy, Mabait maganda- si Kap no? Mabait si Kap Oo. ngayon, no? Ba namimigay? Meron nga, sabi, hindi ko makain ng sardines, napakain eh. Ganun ba? Paano nasa ilalim may 1,000? Ay, nako, bawal na bawal daw yan, sabi ng Comelec, ha? Boat buying yan. At yung nagbebenta, yung boat selling, kapareho ko yung Kakasuhan din. Kakasuhan din. May kulong siya ng 6 na taon din, ha? Ayon sa kay Comelec chairman na George Garcia, na bawal magbenta. Ang mahigpit ngayon ng Comelec eh. Bawal pati. Wala kang makikita mga t-shirt, sombrero, naman bawal. pamimigay. Pati nga candy, bawal eh. Nakapasok mo ba dun sa nila na bawal ang candy, pati candy, pati pagpapakain. Paano pag bumili ka ng gulong na boto? Bawal ba yun? Hindi naman. Halos pamimigay mo yun. Ay, naku, maaga. Kailangan nyo gumamit ng Tiger Balm, Kuyang Ruel, ha? Diba? Kailangan yan. Pag-gising nyo, kung masakit kasuhan nyo, may Tiger Balm plaster na rin bukod doon sa kanilang ointment. Pero Yan, gamitin yung lalakas ang baga. benta niyan. Bakit? Siyempre, lahat ng mga matatalo sa sakit ng ulo. Oo nga, Alam mo no? na, di ba? After October 30. Oy, bawal na bawal din Kuyang Ruel ang ang mga magkakamag-anak, ang dynasty. Diyan pala may pinatutupad na sa barangay level, although wala pa talagang batas na, National. pero dito sa barangay level, sa bagong batas na mismong nag-sponsor si Senadora JBR ito, na alam natin na galing sa political plan yan. O nireforma niya yung political dynasty. Yung Barangay SK election sa Reform SK Act of 2015 o Republic Act 10742 na bawal yung anak mo, yung kapatid mo, asawa mo. Konsagin ito yun eh. Yung affinity naman, kung biyenan mo, lola mo, o yan. O apo, na lumahok sa lalang kung ikaw ay incumbent na. Oo, ganun ba? pareho kayo. Tama dapat yun. Ganun dapat Dapat no? ganun, oo. Oo. Kasi nagiging parang negosyo na yan eh. Hindi na Oo, serbisyo Hindi eh. na serbisyo. Kaya yan ang tanong ho namin ngayong araw na to sa ating poll question ngayon na kayo ba? Dapat na ba simulan ngayon lang kasi natin narinig na bawal na pala yan sa barangay election na kayo ba dapat na simulan ng anti-political dynasty law sa barangayan. Ay comment nyo lang at nagbigay kayo ng reaksyon dahil mananalo kayo ng GCash o load. Ang poll question na yan natin sa inyo siyempre, ng Boto Tires. Ang gulong na pangmalakasan. To pursue tire excellence. Yan. At Boto Tires. kung naghahanap kayo ng talagang Pangkotse. pangkotse rin. Meron Winda. bukod sa pantruck. Winda. Pag mga truck, heavy equipments, boto. Ayan, hanapin nyo lang sa kanyang social media site ang contact number para makabili kayo ng mura na, matibay pa. Kaya nga yung gulong pangmalakasan, ang Boto Tires.
At bukod doon, Kuyang Ruel, naku, mainit ang mga kuya pala natin. Bakit hindi ka nakasuot ng kuya ng Eagles? Mamaya, magiging panauhin natin nandyan na ba siya? Panauhin natin si Eagle Kuya. NCR Governor, NCR 3 Governor Jojo Valerio. Yan. Na tumatakbong national president ng Eagles sa darating na national election ng Sa Fraternal November, Orders of oo. Eagles sa November. Maraming mga kuya natin siguro interesado diyan kay Kuya Jojo, no? Ano bang mga gusto niyang pagbabago diyan kung meron man. Makinig lang ho kayo sa mga kuya natin Kami mapapanood nyo sa Double R sa Radyo Bandido 8:10 AM sa radyo ho yan. At siyempre sa mga Sky Cable Channel 224, sa digital boxes, sa GMA For the Box, sa ABS-CBN TV Plus, at sa lahat ng free-to-air TV. Siyempre sa aming social media site, sa Double R sa Radyo Bandido, at sa Sky Cable 224. yes, tsaka sa YouTube, Radyo Bandido, type nyo lang. Okay, Kuya Ruel, di ba? Kahit saan ka pumunta, pati Facebook, makikita mong mga di ba? Yan ba, hindi kasama mga sa mukha ng mga bawal? Bawal din. hindi kasi pwede yun kasi panahon naman ng campaign period naman hanggang October 28. So, ayan, pwede silang mag-post dyan. Pero may mga limitado nga, di ba? Sinasabi May nga mga ng limitations, no? Oo. Oo. Bawal na bawal pati yung yung May sukat. pagpapadala ng GCash. Bawal din, Ang daming bawal ngayong election na to. Sana mapatupad yan pag national election. Di ba? Sobra-sobra. Kung at saka may mga kinasuhan na for disqualification. Ako, ingat-ingat kayo. Kala mo mananalo na si chairman pala. Na-disqualify? Oo, di ba? Ayan, i-comment nyo at i-reaction nyo, babasahin namin mamaya. Okay, Kuya Roy, basahin na natin ang mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. Maharlika Investment Fund, pansamantalang pinatigil ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa kalatas ng palasyo, masusing pag-aaral ang nais ng Pangulo sa nasabing minadaling batas bago ito tuluyang ipatupad, partikular ang mga loopholes sa IRR o Implementing Rules and Regulation. Sa inalabas ng memorandum ng Executive Secretary Lucas Bersamin na may petsang October 12, inaatasan nito ang Bureau of Treasury, Land Bank of the Philippines, at Development Bank of the Philippines na isuspindi ang IRR ng RA 11954 na lumilikha sa Maharlika Investment Fund Act of 2023. Ayon naman kay Minority Floor Leader Coco Pimentel sa Senado, hindi lamang isuspindi kundi dapat i-repeal o scrap ang naturang batas dahil malinaw na palpak ito, ibasura. Pero sabi niya, patutupad din daw to by December. Pansamantalang namang daw suspendido. Samantalang political dynasty law sa barangayan, bawal na bawal ngayong barangay at SK election sa ilalim ng Reform SK Act of 2015 o Republic Act 10742. Sa ilalim ng Section 10, bawal tumakbo ang may kamag-anak na kaupo sa national, local at barangay position mula sa second civil degree of consanguinity at affinity. Samantalang mahigpit na pinatutupad ng kumalik ang pagbabawal ngayong campaign election ang pamamahagi ng t-shirts, bowlers, bags, sun visors, hats or caps, umbrellas, handkerchief, ballpens, fans, at maski na candies. Kasama na rito ang pagpapakain sa panahon ng kampanya habang minomonitor naman ang digital payment, ang GCash na pagpapadala ng malaking halaga upang maiwasan ang both selling at buying. Ang sinumang lalabag ay maaring maharap sa disqualification ayon sa komisyon. Ang problema rito kung GCash, paano kung may negosyo ka, sabihin, pinadala talaga to, di ba? Medyo komplikado rin itong babala ng GCash. Samantalang inihayag ng pamunuan ng Philippine College of Criminology o PCCR na hindi nila kinikilala o recognize ang Tau Gamma Fraternity bilang isang organisasyon sa loob ng kanilang eskwelahan. Ayon kay Attorney Cyril Lobaton, naglahad na rin sila ng mga impormasyon sa mga estudyanteng sangkot sa pagkamatay ni Adrin Brabante, 25 years old at 4th year graduating students na nasawi dahil sa brutal na hazing ng Tau Gamma sa isang abandonadong gusali sa Santo Domingo, Quezon City. Itong Huwebes lamang yan. Ayon naman sa QCPD, sa ngayon, 6 na ang suspect ang sumuko at sinasabing may 20 pang
ang sumama sa madugong initiation rights kay Rebantes na kasalukuyan pinaghahanap pa ngayon ng autoridad. Bas muna kayo. Sa PCCR, hindi pala kinikilala ang Taugama. Actually, kasi talagang hindi kikilala dahil ang PCCR ko yung Roel. Mother chapter yan. Nung kalaban nilang fraternity, ang Magic 5, particular ang Delta Sigma family. Ganun ba? Yan PCCR, talagang hindi ka kikilala ng Taugama dyan. Mga reklamo laban kay Socorro Bayanihan Services Inc. Leader J. Renz Kilario alias sa Senior Aguila isinumitay na para sa resolusyon ayon sa DOJ. Ayon sa DOJ spokesperson Miko Clavario, bukod kay Kilario, kasama rin sa kaso sina Mamerto Galinlinda, Janet Ajok at Karen Sanico na kinasuhan ng qualified trafficking, kidnapping at serious illegal detention, violation of Act prohibiting child marriage, violation of Special Protection of Children against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. May siyang pang opisyal ang sinasabing ng opisyal ng kulto ang kinasuhan ng DOJ. Oo, talagang karamihan na bobola yung mga mahihirap na probinsya no? Oo Kaya dito, ang laki ng sinakop yun pala, hindi pala ang CCC dito, ang DNR, kaya nagagaling nga si Senator Villar yun. Kumbaga, tinalo mo pa kami sabi kay Socorro, sa kay Senior Ag, tinalo mo pa kami pwede namin gawin subdivision niya. Ito, yung parak na nagpahinto sa traffic sa kaba ng Commonwealth Avenue, alam nyo ba yan? Ibinalik na sa pesto matapos masuspindi ng 1 linggo dahil sa naturang viral video. Ayon kay Quezon City Mayor Jojo Belmonte, ibinalik na ni QCPD o Quezon City Police District Director Brigade General Rodrigo Maranan si Executive Master Sergeant Berdo Pantulano. Subalit sa kabila nito, ayon kay Mayor Belmonte, hindi pa rin daw natutukoy o nakikilala o mapangalanan man lang kung sino sinasabing VIP na dumaan na dahilan ng pagpapahinto ng mga sasakyan sa Commonwealth noong October 5. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na sinasabing dumaan sa lugar, ngunit itinanggi ito ng kampo ni BP na nagsabi na sa Mindanao umano ang Vice Presidente para sa selebrasyon ng World Teachers Day. Ito yung kontrobersyal na viral video na pinahinto sa gitna ng Commonwealth, Avenue at Tandang Sora. Dadaan daw na BP. Dadaan daw si BP. BP, BIP. Pero dinay daw to. Misunderstanding, gano'n. Hindi. Hanggang ngayon, hindi nga makilala kung sino nga raw yung BIP. Pero pa, National Road yun. Hindi ganun dapat pinasasara ang kalsada, di ba? Oo. Pinasisibak na ni NCRPO Director Brigadier General Jose Nartates ang isang lasing na pulis na nagwala sa isang compound sa Las Piñas City. Kinilalang si Police Corporal Branard Castañeda ng Las Piñas Police Substation 2. Si Castañedas ay nagpaputok at nanutok ng baril sa isang Diomedes Leyte na dahilan ng pag-agaw mano niya ng baril sa pulis na aktong tututukan muli siya nito. Humingi ng saklolo ang mga residente at na-aresto ang pulis na si Castañeda na nakatakdang sana inkasal kinabukasan at nakukulong ngayon sa Las Piñas Police Station. Buti nga, kasi nga ikakasal baka nagwala dahil hindi na matutuloy. no? At good job. Talagang si CRPR Director General Jose Nartates, Kuyang Ruel, talagang seryoso pagdating sa mga earring policeman, no? Karamihan nasasangkot mga kabataan o rookie cup, no? Samantalang 9 na taong pagkakulong ang nihato ng Pasay City Court laban sa dating Bureau of Immigration Officer na si Marcos Nicodemus. Kilala niyo ba to? Na napatunayang guilty cybercrime at fraud dahil sa pagpasilpika ng travel document ng isang Australian national. Ayon sa korte, napatunayang pinasipika o pineke ni Nicodemus ang mga papeles ni John Marsalek na wanted sa German government dahil sa $2.2 billion wildcard fraud scandal. Kinasuhan si Nicodemus ng NBI sa DOJ noong August 2020. $2.2 billion wildcard. Ito yung naalala ko. Hindi ko kayang gastusin yan. Kung 2.2, di malaki rin ang naibigay sa kanya.
Siyam na Pulis na nakabaril sa isang 3 hostage taken ni Senador Laila de Lima, itinalagang bagong hepe ng Southern Police District, SPD. Si Brigadier General Mark Pespes ang bagong SPD chief, habang ang kanyang pinalitang si Brigadier General Roderick Mariano ay nilagay naman sa tanggapan ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Si General Pespes na nooy colonel lamang ang siyang director ng PNP Headquarters Support Service nang manganap ang pang-hostage kay Senador Laila de Lima, ang siyang nakabaril kay Feliciano Sulayaw Jr. noong October 2022 sa loob ng PNP Custodial Center. Samantalang si dating Manila Police Director General Andre P. Dizon ay tinagan naman bilang Acting Director ng PNP Retirement and Benefit Services. Pumalit kay Dizon si Police Colonel Arnold Thomas Ibay bilang MPD Acting Director. Oy, congratulations kay General Andre P. Dizon, ha? Mas sensitibo rin itong posisyon na ito, PNP Retirement and Benefit Services, no? Nasa Camp Promise ngayon si General Dizon. At welcome kay kay Colonel Arnold Thomas Ibay bilang bagong Manila Police District Director. Ang pagbati yan, siyempre, kay Aling Becca ng Bloomingtreet, Becca Deo. Binabati ka, Colonel Ibay, ni Aling Becca Deo ng Bloomingtreet. Siyempre ng double R sa Radyo Bandido. Yan. O, samantala sa balitang showbiz, anak sa labas na namayapang rapper na si Francis M. Papasok na rin daw sa showbiz. Dumantad na sa publiko ang anak ng master rapper na si Gate Francesca, anak sa nakarelasyong flight attendant na si Abigail Rate. Sinabi ng ina ng 15 anyos na papasok na rin sa showbiz ang kanyang anak, na hilig rin kumanta at mag-rap gaya ni Francis M. Samantalang naibenta na mag-ina ang iniwang jersey ni Francis M. sa halagang 500,000 sa pamosong Pinoy porn star na si Boy Toyo. Ngayon, binibili nga ito, 2.5 billion. Ang laki. Pero ayaw nung itong porn star na si Boy Toyo, yung na ibenta, yung mga gamit o yung mga jersey at t-shirt ni Francis M. 8 million na binibenta, ayaw pa rin niya. Meron palang anak si Francis M. Ngayon nang lumabas. Anyway, ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Siyempre, pati ko muna, Kuya Ruel, ang aking pamangkin na naghihintay na. Justin Lazaro, happy birthday! Magpakain ka na. Happy birthday kay Justin Lazaro. Diyan sa Bulacan ngayon na yata yan. Pandi. Dapat magpakain, may party. Ito, belated happy birthday kay Tessa Morfe. Birthday din niya. Batingin ko daw siya 3 times. Kaya, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Yeah. At siyempre kay 3 times a day. belated happy birthday kay Joby Modas Thomas Uy. Belated happy birthday sa aking classmate na si Sana Ong. Happy birthday pala sa ating kuya, kay Kuya Sunny Valdez. At advance happy birthday kay Kuya Kevin Costner. Advance happy birthday sa aking classmate din na si Mary Batalier Go. At siyempre kay Tita Elma Maraan. Yan. Yun ba? Batiin rin natin ngayon ng mga tumatabong mga kandidato na nagpapabate. Siyempre si Ma'am Monetti ng Barangay 289 Zone 27. Chairwoman Monetti. Yan. Magandang record ng kanyang mister. At kaya ang napiling papalit ay yung asawa. So, maganda ng pamamalakad. Wala nang iba, dapat pipiliin. Siyempre, dito rin kay Bong Albay ng Barangay 658 dyan sa Intramuros. Kung pipili kayo, yung matino na. Yan, si Chairman Bong Albay. At sa may barangay, sa may, ano ba yun, sa may Adamson, Kuyang Rued. Meron dyan si Chairwoman Roda Nieto. Siyempre, nandyan rin si kuya rin natin to. Si Ramon Maximus Alberto. Diyan sa may area ng sa may area rin ng Adamson. Nakalimutan natin yung barangay ni Chairman Alberto. Yan. At siyempre kay Kuya Bert Bunda diyan sa Aroseros. At siyempre kay Madam suki natin, Kuya Ros, si Jocelyn Saldanya na tumatakmong kagawad diyan sa may Tundo.
O yan, congratulations pa lang. Ngayon pa lang, yan. Okay. Kuya Sabi Ruel. niya, siyempre tayo naman matalo manalo dapat tutulong pa rin tayo sa barangay. Yan, Diba? dapat. Oh. Good morning kay Michael Manalo, kay Joe Felipe, kay Herald Cleo, kay G. Prado, kay Beatrice, ayan, kay Lara, ayun, Lara po, binati na natin. At si Ray Sakuan, good morning din po sa inyong lahat dyan. Kay Beatrice, forma daw si Sir Ruel. May atinan ho kasing kasalan yan. Mag-aabogado ako may balit. Alam mo ba yung nangyari sa Manila? Sa ano nangyari? Ngayon pala sa Manila, may mga nagrereklamo nag-complain nga sa akin yung mga kamag-anak ko at saka asawa ng ibang MTPB. MTPP na naman yan. Bakit? Kasi kailangan mo pala magse-selfie. Pag nagkamali ka ng selfie, may deduction sa sweldo. Ano na yung selfie na yun? Hindi ko nga alam yun daw ang attendance. Kawawa naman yung mga MTPB na hindi masyadong techy. At Paano ko walang cellphone na diba? keypad lang? Yun nga, nababawasan sila. Meron nga parang 8,000 na lang ata ang sweldo nabawasan pa ng 4. Di 4,000 na lang. Kaya ba yung tustos lang ang pamilya? Kawawa, di ba, pare? Ganun ba? Tapos tinatanong nila, saan napunta yung binawas? Sino kaya nagpapatubad niyan? Hindi ba si Ma'am Seni Bihay, masasagot yung ba yan? Director ng Manila Traffic and Parking Bureau. Reklamo baka masagot ng apat na sikat to, ng mga apat na tulongges rin. Sila Custodio, Abiles, si Hoson, si Alijon. Yung apat na sikat daw na kilalang kilala dyan sa MTPB na nangongolekta ng parking. Kaya kawawa nga din yung mga ibang MTPB. Tapos gusto mo, no kotong. Saan naman nila kukunin yung pantustos para sa pamilya? Ano man, kailangan ngayon ng budget, di ba? Sana kung walang pamilya yun. Sana gusto daw malaman ng mga taga-MTPB na binabawasan, saan punta yung mga binabawas? Di kayo, At ano talaga yung policy? Di kayo pati rin. Kasi, pati sa kanya, ganun ba? Kasi daw, sa civil service, wala naman daw rules yung magsiselfie ka para sa attendance. Hindi ka siguro dahil malalayo sila na wala silang time card Kuya Ruel. So, selfie na lang. Pero, ano daw yung parang talagang rules? Yun na nga, sinagot na nga para kay Eddie yun. Para pagkapangit daw pag-selfie, automatic ganun ba yun? Absent ka? Absent, Bagong, kaltas. Bagong technology nila yan Tanong natin yan kay Isko Moreno. Okay, Kuya Ruel. Ito, yung Maharlika investment pa, pinatigil. Pero, nakakuha naman ng investment sa Pangulong BBM dyan sa Saudi, $125 million. I think, parang gano'n, $125 billion. Ang ano ko, parang 4-point-something billion So, in pesos. In pesos. Yan. So, tingnan natin, bakit minadali kasi yung batas ngayon, pinatitigil. Pero at least mas maganda, talagang pinatigil muna ni BBM para ulit i-review. Yun ang maganda. Yung ba, tira ng tira di ba? Ito at least sandali, i-review ko muna. Ano yung i-review? Ni-review na nga nila ito. Di ba nila pinag-aralan ito? Pag-aaralan pa uli. Wala namang trial and error sa batas. Mahirap pag napatupad na. Paano kung patay na yung tao? Kunyari, batas to na bitay. Bitay na yung tao. Ay, may mali pala. Kaya nga napahold. Babalik yun. Kasi ako rin ganun Bago pa implement, another review kasi baka mamaya may napalitan. Di ba? Tsaka isa pang issue naman dito, yung Tao Gama, Kuya Ruel, no? Yung Tao Gama. Okay na kaya matatapos yung hazing na yan? Walang katapusan to kaya pala naging grabe, lumalabas ngayon sa investigasyon ng QCPD, no? Mga lasing daw pala. Oo. Lasing pala yung mga member. Oo. Kaya nakita naman natin, at binuran na natin sa isang pakiusap, na yung litrato, talagang nakita natin picture, no? May paso, tapos yung halos nawasak yung nung tao, yung binti niya. Oo nga. Di ba? Kung animal nga, bawal yan. What mo sa tao, di ba? Yun nga, di ba? Grabe. Kaya lumalabas dun sa ng initial na ng QCPD, yung extreme lower trauma, extremities nila. Yung kumbaga hindi ito yung tama niya, talagang matindi, kaya hindi na dumalaw yung dugo.
Nakikiramay tayo sa pamilya ni Adrian Brabante. Fourth year college criminology student, gagraduate na lang eh. Sayang, no? Sayang na lang, oh. At ang lupit, lasing kasi, no? So, nakaraan, di ba? Tao Gama rin. Ito naman, Tao Gama uli. At nakakalungkot, magpupulis to, ha? Kaya yun nga sinasabi natin, yung cycle of, yung cycle of violence going red, di ba? Malupit sila, di ba? Kaya pag pinagmamulitan din, yung mga publiko, yung mga inosente, di ba? Kaya nakakalungkot na gano'n ang mangyari. Buti na lang sa ating organization. Talagang, puro more on na... Walang initiation dito Hindi, sa... meron. Meron din. Anong klaseng initiation? Ang initiation natin, i-memorize. Ang Magna Carta. Oo, matindi yung memorize mo yung Magna Carta, Eagles Hymn, Eagles Pledge. Diba? Yan ang mga initiation natin. Kasi sa totoo lang, kung ikaw ay talagang true member, lahat yan memorize mo. Diba? Pag ikaw deboto ka na isang, diba, kung nagdadasal ka, dapat lahat ng mga prayers, memorize mo, kaya alam mo, diba? Kaya nga mamaya, Kuya Red, tanong nga natin kung memorize din. Ako nga, hindi ko na masyadong memorize, nakakalimutan ko eh. Ayan. Oo. Okay, Kaya mamaya. siyempre, national hymn, yung national anthem natin, hindi ko nakakalimutan. Kaya nga mamaya, sa ating pagbabalik, paupuyan natin ating guest mamaya dahil pag-usapan natin about Eagles at ang darating na national election ng Fraternal Order of Eagles. Pero titingnan natin kasi alam mo yung ating guest galing pa sa Mukhang nandito na, Kuya Roy. nandito na ba? Sa Region 1 Pero tingnan natin, na-traffic pero baka makarating. Nandito na nga. Nandito na ba? Okay, sa ating pagbabalik wag ko kayong alis. Magbigay uli kayo ng komento at reaksyon sa aming tanong na At babasahin dapat bang namin. simulan ang dynasty law sa barangayan. At syempre, dahil 10:25 na, ang oras natin sa iyo ng Sopetec. Appliances. Quality beyond limitations. Okay, wag ko kayong alis magbabalik kami. Ako si Mark Lopez and my program is Pugad Vloggers, aired every Monday to Friday from 7 to 8 p.m. Sa Radyo Bandido, TV simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Sa Sky Cable, Channel 224, TV Plus boxes, and on free-to-air TV. Also, sa facebook.com, DZRJ 8:10 a.m. and our official YouTube channel. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan? Sa katrabaho? O sa boss mo? Tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Maaring mapanood sa Radyo Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, at lahat ng digital boxes at free-to-air TV. Pwede ring mapakinggan sa DZRJ 8:10 a.m. radio. Live streaming sa facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. At sa aming official YouTube channel. Tandaan, ang buhay ay parang batas. paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa'yo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas para sa Ang Buhay at Batas. I am Johnny Gomez of Johnny Gomez Live, aired daily from Monday to Friday at 9 to 10 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DZRJ 8:10 a.m. on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV. Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and our official YouTube channel. Ako po si Sunny Ilustre and my program is Sali Masa, aired every Saturday from 4 o'clock to 5 o'clock p.m. on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 8:10 a.m. on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV. Facebook.com, DZRJ 8:10 a.m. and our official YouTube channel. Mga kapugad, ako po si Van Ibiernas ng Pugad Vloggers. Ume-ere kami kada Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi sa Radyo Bandido, TV simulcast on DZRJ 8:10 a.m. on Sky Cable Channel 224, TV Plus boxes, and on free-to-air TV. Also on Facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. and our official YouTube channel.
Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Tob Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. Yes, 10:29 ang oras ay ito sa inyo ng BTS. Blue Top Search. Yan, ang 100% cotton. Kung bibili kayo, tanongin, sabihin nyo lang, may BTS search ba kayo? Huwag kayong mahiyang magtanong. Oo. At saka meron niyang pure black at saka mga colored lalabas na. Meron na rin. Oo. Pero sa ngayon, Hintayin white nila. pala. White. Diba? Okay. Ako, wala pa, na-fake news ako, kala ko, ang narito, si Kuya, ano pala to? Si Kuya John. John, okay, at wala pa pala si Kuya Gob. Oo. Na-traffic daw sa area ng Cavitex, pero baka makuha natin by phone pass, di ba? Kasi alamin nga natin na maraming nakasubaybay sa ating mga kuya about sa presidency dyan sa national ng Fraternal Orders of Eagles, no, sa national level. At alam mo naman, malaking organisasyon to, Kuya Ruel. Ilan na ba ang Eagles sa pagkakaalam mo, Kuya Ruel? Alam ko, basta Eagles, mga nasa 7 million members. 7 million? Di pwede ka na palang tumakbong kahit na senador, Kuya Ruel. Kung talagang solid sila. Di ba? Di ba? Tumakbo ka senador, may 7 million ka na. May padagdag pa sa mga iba pang organisasyon. Di ba? Pero ibang senador natin is kuya din natin at ate. Like I think si Grace, Ate Grace po. At saka si Kuya JB, oo. Kaya marami din tayong kuya na senador at saka mga congressman. Yan. Naku, mainit ang barangay election ngayon, Kuya Ore. Maraming dinisqualify ang COMELEC. Pinadidisqualify ang COMELEC, no? At ito nga ho, paalala uli natin na bawal ayon sa COMELEC. Kuya Ruel, pamamahagi ng sombrero, umbrella. Ang dami. So, wala nang mapapakinabangan ng mga tuwan-tuwa nga sila. Tuwing election, di ba? May natatanggap silang t-shirt. Bag, bawal daw. Sun visor. Pati candy, pero kasi yung candy dati, may nakita ko pati mukha ng kandidato, meron eh. Ganun ba? Oo, personalize eh. Ako, yoko eh. Pero pag chocolate na malaki, kukunin ko. Kasama na rin yung siguro yun, no? Tapos, pagpapakain sa panahon ng kampanya, gugutumin natin yung mga supporter. Ayaw na. Paano pag nagka-campaign ka, tapos na tama-tama kumakain, bawal ba yun? Hindi naman. Kasi sabi, bawal nga. Hindi, siguro sa dami ng kandidato ngayon, Kuya Ruel, umaabot sa 1.4 million, mamonitor ba yan ng COMELEC? Alam mo ang makakamonitor dyan? Yung kalaban. Yun! Sila magpaalam dyan. Gusto nilang manalo, disqualified. Very convenient. Di ba? Easy. Kasi kapag nakita mong nagpapakain, may cellphone ka agad. Kaya nga. Hindi ka gaya dati. Kaya lahat journalist Di ba? Lahat journalist kunyari, nagpakain si ganito. Kung naman, padala mo kagad sa COMELEC. Reklamo kagad. Disqualified. Eto nga. Tsaka yung dynasty, no? Ang daming, baka nagkakamali sila. Yun din daw, ayon sa COMELEC, namamroblema sila. Dahil, hindi rin naman nila mamomonitor kung sino yung magkakamag-anak. Oo nga. Ang dami yan. Naku, ang dami ho niyang may ganyan. Si kapatid, si anak,
o si ganito na pinsan o pati pala lolo at lola kunyari na tatakbo rin bawal. Kunyari. Pero pag sinabi mong consanguinity, ayun nga ibig yung sabihin malalapit. kamag-anak. Pag affinity, by marriage or something. Oh, ganun by yan. marriage. Kunyari, si hipag mo, si biyenan mo. Yun, ang pinit. Bawal din pala yun. Kaya pala may kakilala akong pulis, tatakbo yung kamag-anak. So, nire-assign sa iba. Kasi doon sa barangay, bawal. Ah, ganun ba? Kunwari, Pati ako yun, yung pulis doon sa within the area. Tumakbo yung kapatid ko. So, kailangan kong ma-reassign sa iba para walang conflict of interest. Okay, tanong nga natin. Basahin nga natin yung, sa ating tanong na dapat na ba simulan ngayon ng barangayan anti-political dynasty law sa barangayan. Sabi ni Pierre Arquisia, in between ako, sabi niya. Depende kasi yan. Lalo na kung magandang pamamalakad ng daang henerasyon nila. Gusto raw, kung gustuin daw may pasa ito sa kanilang kalahi para same treatment. Okay, kay Marco Quintana, sa amin dapat umpisahan at tapusin ngayon na natin pagkakataon ng ibang tao na magservis sa mga kabarangay. O nga, paulit-ulit na lang kasi iba, di ba? Si Sagom, yes na yes daw, umpisa ng anti-political dynasty. Sa barangayan level yan, sinasabi ho. Si John Craig Reyes, sabi niya, dapat maumpisa na sa lalong madaling panahon, lalo na ngayon. Marami ang tumatakbong tatay o nanay, ang chairman, tapos ang anak at SK chairman. Bawal ho yun. Kung anak ay SK chairman, bawal yun. Magkakasabwat din ang mga yan. O si John Craig Reyes, bago na yan. Yan ang boto nyo, di ba? I mean, ipiliin nyo, hindi iboto, piliin nyo. Diyan saan ba si John Craig Reyes, Kuya Reyes, sa Anak Bayan. Yan ang piliin nyo na sa tingin yung kagawad kasi bago siya di ba? Bagong dugo sa barangayan. Si Rene, biggest daw, dapat yan ang ipatupad na nila. Si Marge, hindi po ako sang-ayon, lalo na kung yung nakaraang dynasty naman ang maganda. So, hati rin ng ating mga viewers at listeners. Kay J.A. sabi niya, oo raw. Kay Ronelio Vincente, anumang batas ay dapat ipatupad. Ayon yan sa kanya, Kuya Ruel. Totoo naman yun. Diba? Kasi kung yan, batas, ibig sabihin, na pagkasunduan na yan, pag-usapan na yan, Oo, at ang sponsor pa yan, si Senador J.B. Ejercito, na galing sa isang political clan. O si Lara, sabi niya nasa taong bayan naman kasi yan ngayon siya sabi laging nasa taong bayan na yan. Ang daming bobotante, di ba? Gusto niyo ba gano'n na parang sa Maynila yan, di ba? Yung mga konsyel walang ibang pangalan doon. Sila lang din. Banggitin na ba natin? Wala na iba Sila din kung titignan kaya nasa inyo rin yan kung wala bang pumili ng bago. Sa tingin ko, tignan nila, di ba? James lang ba? Sabi niya, yes po, dapat nang pisa na raw ngayon pa lang. Kasi ito, wala naman talaga pang anti-political dynasty law, Kuya Ruel. Although nasa, yung mismong batas, na nasa provided by law, sinasabi doon sa Constitution, ito, in particular naman dito sa SK election, yung sa ilalim ng Reform SK Act of 2015, ng Republic Act 10742, dito parang talagang pinatutupad na dapat bawal si ganito. Sa national level, wala pa Yung sa mga mayor, sa local level, yung mayor, yung tapos yung kapatid, konsihal, sa Manila, di na tayo lalayo doon, di ba? Ano ba na mamaya pa doon? Lacuna. Yung city planning, Lacuna. Yung SK, Liga ng Barangay, President, Lacuna. Minority floor leader yan, dapat na mag-check and balance, Lacuna. Mayor, Lacuna. Yung asawa sa DSWD, Lacuna rin. Poxpangan nga lang, Lacuna pa rin. Ay, nako, nakakalungkot. Narito pala sa ating by phone pulse na lang, si Vice President for Luzon at NCR 3 Gob Eagle Jojo Belario. Alamin nga natin ang mga kaganapan at saan ba siya na-traffic si Kuya Jojo Belario. Magandang umaga, Kuya Jojo. Magandang umaga, Kuya Jojo. Good morning, Kuya Jojo Valerio po, mga kuya. Saan ka ba na traffic, naipit Kuya?
Kuya, my apologies ahead of time kasi po may pasyente po tayo sa PGH na tinakbo po around 7 a.m. na kuya natin sa ating ambulance. That's why hindi po tayo masyado nakaabot sa ating programa. Okay lang po yan. nagpapakumanin. Naintindihan kasi alamin sana namin kundi pabibit-bit ka namin sa Agila, kuya. Pwede po. Okay, gusto lang namin malaman kayo pala alam mo itong organisasyon nung natin, itong Fraternal Order of Eagles talagang kinikilala, 'di ba? At kauna-unahang fraternal organization kuya na local, no? Na wala sa ibang bansa. Kayo nagbabalak pa lang tumakbong national president ng Fraternal Order of Eagles. Yes po, tama po 'yan mga kuya. Sa tingin nyo ba, anong bentahe nyo? Anong pagbabago ang gusto nyo mangyari? Dahil alam naman natin, may malaking problema kinakarap din mga kuya natin. At may mga faction pa, Kuya Ruel. No? Sa tingin ko, baka sa pamumuno ni Kuya Jojo, mapag-isa na. Kung di mapag-isa nga Marcos Duterte, nag-aaway na nga. Ito na lang. Tama po yan, kuya. Ang ating organization po ngayon ay there's so many trials that is happening in our organization. The main objective of our leadership po as a young leader to be ay of course unification is the number one vision and platform that we wanted to implement on the year 2024. And sabi ko nga po, ang unification po, lahat naman po tayo, yan ang hangad natin. Pero sana this is high time for us to collaborate and have the strategic partnerships with all the organizations and all those anything who provides a helping hand will be called an eagle. Hindi na po tayo paiba-iba ng kulay ng pakpak ng agila, tapos lahat po na nagbibigay ng tulong ay dapat po natin i-acknowledge at wag na po natin tignan ayon sa kanilang kinaaaniban. Ang aking liderato po ay talaga po nakafocus on acknowledging all the agencies who are providing a helping hand para po sa mga nangangailangan. At pangalawa po, sana po ay i-focus na natin ang pagtulong sa loob ng ating bakuran muna. Dahil our image is already good when it comes to providing a helping hand sa mga nangangailangan sa labas, pero we lack the camaraderie pagdating po sa fraternity natin. So it's high time for us to on the welfare of our fellow brothers inside our organization, mga kuya. Okay, Kuya. Introduce lang namin sa mga hindi pa nakakilala kay Jojo Valero. Kuya Roy, introduce mo nga si Jojo. Actually, Kuya Jojo Valero. they call him the action man, a true Vedan by heart. He acquired his doctorate degree in humanities education. Kuya Jojo's stint in the corporate area as an executive in the air cargo industry, as vice president for marketing, in the manufacturing sector as vice president for business development and corporate affairs, and his entrepreneurial skills in the consumer goods and auto care industry prepared his acumen in the industry of socio-economic activities. Kuya Jojo, dedication to provide a helping hand to the needy catapulted him to be the youngest national officer in the socio-civic organization. He donated a fleet of ambulance, fire trucks, and tow trucks for our organization. He is also one of the biggest stakeholder of Brigada Escuela 2023. A man for others, the Vice President for the Zone of Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagle Inc. Let's all welcome siyempre si Kuya Jojo Valerio. Yan. Ang haba ng introduction natin kay Sir Jojo. In short, Kuya lang yan. Okay, maganda yung sinabi niyo kanina, Kuya, no? At talagang maraming kinakarap tong fraternity. Baka di na nakakaintindi marami kasi pag sinabi fraternity di ba wala naman tayong hazing dito kasi recently, di ba, itong mga ibang fraternity talagang na-involve ngayon sa hazing. Pakaliwanag nga dito sa ating programa na itong The Fraternal Order of Eagles kahit na fraternity siya wala hong hazing na pinatutupad. Tama ba, Kuya Jojo? Tama, kuya. Our fraternity really focus on helping the needy lamang po at tayo po ay tumutulong sa mga kababayan po natin. Ang ating imahe po, actually, one of the vision that I wanted to implement is the image building of the Fraternal Order of Eagles. Kasi if we have to admit it, mga kuya, most of our citizens
our image is already tarnished with some of our wrongdoings na mga ibang kamaliang ginagawa po ng ating mga kuya. And sabi ko nga po, ang ating fraternity, marami pong faction yan. Hindi lamang po ay isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo. Pero siguro it is high time for us na hindi na po tayo mag-pinpointing, but let us just start the change by ourselves. Sa sarili na lang po natin ang pagbabago at mag-focus po tayo talaga sa pagtulong sa kapwa. Dahil yun naman po ang ating samahan. We are volunteers. Hindi po tayo pulis, hindi po tayo mga abogado, hindi po tayo politiko. Bagkus tayo mga voluntaryo lamang na dapat po ay ang imahe natin ay pagtulong po sa kapwa. Hindi po kung ano man, mga kuya. Yes. Kuya Jojo, meron din mga katanungan, no? Lalo na sa pagpapalabas ng mga ID, laging nade-delay. Marami ako narinig na malaki naman ang budget ng ating organization. Bakit nila bumili ng ilang pang equipment or machine para sa paggawa ng ID? Pangalawa, may nagsasabing we are parang communities, we help, di ba? We support, we donate, na hindi tayo kumikita. So why burden some ID like 1,002? We have already membership fee, and we help, and we give parang equity doon sa ating organization, the Philippine Eagle, no? So sana wag naman daw ganung kataas. Actually, mga kuya, sa susunod na taon po, if tayo po ay papalarin, alam naman po natin, mga kuya, na lahat po ng kumakandidato, mapa-politika, mapa-NGO, at kahit saang sangay man ng eleksyon, ay mga pangako at matatamis na salita ay naririnig po natin. Pero ito po ang aking panlaban po ngayon, mga kuya, ay ang aking nagawa po ay pinapalawig lang po natin na national level scale. Gusto ko lamang po ito ihandog sa buong Pilipinas. Dahil po ang katulad po ng ID problems po natin ay nararanasan na po natin yan sa loob ng ilang taon. Ang inyong lingkod po, mga kuya, sa susunod na taon po, sabi ko nga po, actually, this year po na hindi pa po tumatakbo ang inyong lingkod, ay willing na po mag-donate sana ng mga machineries to manufacture those IDs for Luzon, Visayas, and Mindanao. My platform is all the satellite offices that our national president, Kuya Eagle Nelson Aloto Sarpudin, created. We will fully utilize all those offices for them to be the satellite office for the manufacturing of the said IDs. Ngayon po, kung tatanungin po tayo, the validity of the ID for 2024, if I can implement that in the legislative, in our assembly, it will be 2 years. Valid na po ang ID na ilalabas po natin. So, yan po ang aking isa sa plataforma, and then we will have our color coding when it comes to the ID system. The Luzon, Visayas, Mindanao, magkakaroon na po ng kulay yan. Ang Luzon po ay asul, ang Visayas po ay dilaw, at magkakaroon din po ng kulay ang Mindanao natin. So pag lumalapag po tayo sa mga lugar ng mga pulo ng Luzon, Visayas, Mindanao, we can easily identify all those kuya kung taga saan po ba siya, para pa nagkakaroon po ng problema, nagkakaroon po ng kailangan ng assistance, ay madali na po natin makita at makilala ang pagkakakilanlan ng isang kuya. Yun, ang galing pala ng plataforma ni Kuya Jojo Valerio. Kaya tinawag na action man biro mo, magdo-donate ha? Oo. Taka maganda siya sabi, satellite office, no? Kasi parang doon na lang. Diba? Kung nandun ka sa area ng Visayas, diba? May satellite office doon. Doon ang puntahan mo, hindi kung saan pa. Diba? Baka maligaw ka pa. At siguro, paliwanag yun naman, Kuya Jojo, ano ba nagawa nyo bilang Vice President for Luzon, itong pagiging Vice President nyo for Luzon ng Eagles? Actually, Kuya, based on the track records that I made when I was the governor since 2000, I was inducted po kasi, I chartered as a club president 2019. When I became the governor and the VPL, Kuya, for the rest of my career as the Vice President of Luzon, I donated 3 ambulance na po and 1 patient transport vehicle, kasi nga po ang ambulansya po ngayon mataas pong requirement. Pag kayo po ay nag-donate, kahit po may pambili po kayo ng ambulansya, kung wala po mga trained personnel inside the ambulance, you cannot use the ambulance for the purpose of saving lives. And then ngayon naman po, ang aking fire truck, nakapag-donate na po ang inyong lingkod ng isang maliit na pumper at 2 malaking truck. It's just so happen na, sabi ko nga po nung una, gusto ko mag-donate dito, mga pangarap ko ito nung bata ako na magkaroon ng mga laruan ng mga bumbero at ambulansya. Nung natupad ko po pala, hindi po pala ganun kadali gamitin ito. Pero nag-donate po natin ito, at the moment, nasa Sampaloc, Maynila po ito, at nasa Quezon City po ang ibang fleet natin. Meron na rin po tayong very own tow truck na serving our fellow brothers. Pag may mga vehicle breakdowns po tayo, ay meron po mga kuya na nasusundo po nitong ating tow truck at nahahatak po sa halagang pang diesel lamang, hindi po tayo sumisingil.
Sana nga lang po, madagdagan po natin dahil nalaman ko po na talagang sa araw-araw at sa gabi-gabi ko pong pag-iikot sa buong Luzon ay may nasisiraan po. So hopefully po madagdagan natin. We also have the personal bus of our organization which they can use in providing all those assistance para po sa mga LGU natin na kailangan po ng mga tulong pagdating sa mga nasunugan, sa mga nabaha, sa disaster. Nagagamit po natin ang bus natin at pinabibigay ko po ng libre po ang pagsakay po sa bus natin. Ang ibang rehiyon po ay nagpapagas lang ng diesel at hindi na po tayo sumisingil ng kahit anumang pataw na bayad po para sa ating bus. At ngayon po, ang aking proyekto naman po sa darating na 2024, ang ating Grand Nest Building na inaasam-asam at pinapangako po, ikakasutuparan po na inyong lingkod dahil ang isa po sa aking simpleng lupain po sa bandang Cavite ay aking idodonate po para sa ating organization for us to have our very own Grand Nest Building. So we can have already the database, we have already the office, and kung papalarin po ang ating pondo ay magkakaroon po tayo ng sariling events place natin para hindi na po tayo umuupa kung saan-saan man. So that's why I told you mga kuya earlier po, all I can offer is the welfare of our fellow brothers, and I cannot promise heaven and earth, but I'm really sure with my service, I can implement such things with my leadership na talaga naman po unahin muna po ang kapatid natin bago po ang labas. Okay, very well said, Kuya Jojo. Siguro, pakibati nyo na. Kailan ba magaganap ang eleksyon ng the Fraternal Order of Eagles? Actually, mga kuya, it will be next month po. Ating sa November po, it will be held in Las Piñas. And actually, gusto ko po magpasalamat, of course, to the DZRH and si Kuya... DZRJ po, DZRJ. DZRJ po, my apologies. DZRJ, actually, si Kuya RJ po ay, si Sir RJ, matagal ko po nakasama. No? Ako po yung maawit nung mga nakaraang taon. Since I was 14 years old, I used to sing in the studio. So, sabi ko nga po ay sana makita ko po ulit siya at ikinagagala ko po makilala ulit si Sir RJ natin. Ating chairman, si Boss Ramon Jacinto. Okay, siguro, batiin nyo na lahat ng lahat mga kuya nating nakikita at nanonood para sa national election ng the Fraternal Order of Eagles. Yes, mga kuya, once again, I would like to thank you for the trust and confidence that you have given me, of course, for me to be one of the aspirants of the national president. And I only have one wish for our organization is, of course, to unify everybody, to take out all those politics, ang politika, ang gawa-galawang politika, ang galawan ng paghiwa-hiwalay, pagbuklod-buklod ng ating mga kulay ng dahil lamang sa eleksyon. Dahil tandaan po natin, elections are just temporary, but all the good deeds na ating ginagawa, yun po ang may iwan sa ating samahan at sa mata ng ating Panginoon. At sana po, hinahangad ko lamang po ang totoong pagkakaisa at ang totoong pagmamahalan na unconditional sa bawat agila. At sana nga po, ang mananalo po sa susunod na eleksyon ay magkaroon po ng wisdom at magkaroon po ng gabay ng ating buong may kapal para po mamuno sa ating malaking organization. At sana po ay we can maintain our prestigious names of the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, and whatever happens, we will remain loyal with our institution, with our organization, not with any national president. Kasi po ay ngayon po ay dapat po ang minamahal po natin ang ating fraternity at hindi ang leader. So sana po we can start the change among ourselves, and it is high time for us to think again for the welfare of our fellow brothers. Lahat po ng proyekto po natin na may implement natin ay sana po para sa mga kapatid natin, lalong-lalo na ang medical, lalong-lalo na po ang kapakanan po ng pamilya ng kuya natin. Yun po muna sana ang maisip po natin. And if you could follow my Facebook, mga kuya, even the local citizens of our mga kababayan natin, just type hashtag the Action Man, hashtag Action Man, so you can follow all the things that I'm doing for the welfare of our brotherhood. And like what I've said, mga kuya, ako po ay nagtrabaho po ng ilang taon para sa kapatiran at hindi po nagtatrabaho para lamang po sa pagtakbo. And win or lose, hindi po magbabago ang serbisyo natin at dito lang po ang inyong Kuya Jojo. Okay. Mabuhay ang agla! Mabuhay! Ayun! Salamat po. Naku, maraming salamat Kuya Jojo Valero sa inyong binigay sa amin ng panahon. At ingat-ingat. Maraming salamat po mga kuya. More power to DZRH. Mabuhay po kayo at mabuhay ang agila.
Okay. Okay. DCRJ. Okay, maraming salamat. Nako, 10:52 na pong umaga. Ginutom tayo sa panayam kay Kuya Jojo. Mag-omas kay chicken ho kayo. Pwede kayong umorder dahil half chicken niya. Merong permisan tsaka barbecue, di ba? Sa isang Merong chicken lang. salted egg. O yan. At kung gusto nyo mag-franchise, pwede kayong mag-franchise sa Omas K Chicken. Ano ba sabi nila, Ariel? We Ano ba find sabi nila? success. Yun, let We us help you find success in the food business. Yan ang Omas K Chicken. Oh. Sabi nga ni Kuya Jojo sabi. dapat i-unite na kung anumang kulay. Alam ko lang may kulay yung tob Di ba? Yun, colored hair. May ibang kulay yung top, colored hair. Yan ang maraming kulay, di ba? Yan, sabihin nyo lang, may pinakamagandang pampakulay. Sabihin nyo, top. Yan. The overall vanity for colored hair. Yan. Okay, basahin na natin itong mga reaksyon at komento tungkol sa ating tanong na dapat daw umpisa na ba ang anti-political dynasty law sa barangayan pa lang. O sabi niya ni JC, dapat po sana noon pa nga Si Marlon Monreal, yes, dapat lang para naman hindi lang sila lang yumayaman. Ba, talagang naman may pera sa politika, di ba? Sabi ko nga, kung magsusurvey ka, huwag ka mag-survey dun sa sa mga tao. Mag-survey ka dun sa mga, sa mga senador, congressman. Sa tatanong mo, gumanda ba ang buhay nyo? Ayan, siyempre, malamang gumanda ang buhay niyan. Di ba? Dun ang tamang survey. O dating walang resort, nagkaroon ng resort na si congressman. Dating walang isang bahay lang, ngayon 50 na bahay. Mga ganun. Dating naka-tricycle, ngayon naka-pajero na. Di ba? Ito, reaction pa iba pa, sabi ni Luis May, sabi niya dapat na pong umpisahan. Kasi maganda nga itong, kay Romel, kay Abiab, sabi niya, dapat sana, pero masalimut siya kasi walang pagkaiba sa mga mambabatas natin hanggang ngayon hindi may papasa-pasa ang anti-political dynasty law. Wala pa ho, pero dito sa Reform SK Act of 2015 ni Senator J.B. Ersto, meron na ho. Baga bawal ang kamag-anak talaga. Nakaparehong incumbent tumakbo rin sa kahit sa anumang posisyon o SK o kagawad man lang. Naku, maraming sasablay siguro diyan, Kuya Ruel, di ba? Okay. Kuya Red, bumunta na tayo. Medyo maaga dahil meron yatang guest ang susunod na si Madam Marina Tolentino. 10:55 na pong umaga sa mga may lakad dyan. Batiin lang uli natin mga kaibigan natin. Si siyempre si Jocelyn Saldana. Nandyan lang yan. Si kagawad Jocelyn Saldana. So, nanalo si Cornelio Vicente. Si Sagum Karem. Direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa sa Radyo Bandido po. Si Isko, kala ko si Isko Moreno, Isko Bu, ba yan? At pang-apat, si Isko BW. Joseph Enriquez. Oy, kamusta ka na, Kuya Joseph Enriquez? Nakalipat ka na ba ng bahay? At si Joey Santos. Si Joey Santos na nabunot ba? Yan, direct message lang kami sa aming fanpage sa sa Radyo Bandido para sa inyong instant GCash o load. Yan, Kuya Ruel, mayroon ka pa diyang gusto patiin sa ating Papasalamat din siyempre tayo kay Ma'am Marlene Crag. Meron daw mga idols. At kay Jocelyn Saldana daw, good morning. Up to now, hindi pa niya ibibigay sa akin yung gift ko. Ano bang gift niya? Secret daw, secret. Kaya hanggang ngayon hindi ko rin alam. Sabi ni Mila Rose, ang mother ay kagawad. Yung SK naman daw, yung anak. SK chairwoman. Ang tawag ko dyan, hindi na barangayang, kamag-anakan. Maraming ganyan Sabi nga, hindi ho sabi ng Comelec, hindi raw niya mamomonitor nila. Dahil ang tumatakbo ko yung red, 1.4 million. No? Sa BSK, sa barangay at SK election. Mamomonder ba ng ang magmomonder ho dyan, yung kalaban. Yan. Magreklamo kayo, sabi nga nila ni Comelec Chairman na George Garcia. Okay, Kuya Roel, good morning din kay Romeo Timbo Tandog, kay Cielo Vuta, ayan. Ikaw, pare, ano masasabi mo? Sa akin, dapat umpisa na para doon pa lang. Pagkatapos sa barangay, isunod na yung national at local election. Yung gumawa na ng
anti-political dynasty law talaga. Magkakamag-anak. Sabi ko nga, sa Maynila lang, ilan lang ang pangalan na naririnig natin dyan, di ba? Sino ba? Isip, Pugoso, Lacuna, ano pa? Yun lang di ba? Wala nang iba Sa Quezon City. Sa Quezon City, meron din ba? Oo. Di ba? Okay, Kuya Ruel, ikaw naman. Sa akin wala akong masabi pero... Wala akong masabi, may sasabihin ka. Pero during Marcos Sr., wala akong na-encounter na kamag-anak na nakaupo. Meron, Kuya Ruel. Pero dami yun, dami lang. Dami, kaya naubos sa pondo ng bayan. Anyway, Kuya, sige, paalam ka na, 10:58 na pala. Naku, baka nandiyan yes, na ang guest ni sa lahat ng mga Madam nakikinig Rina sa amin, huwag kayong magsasawa, mag-follow sa amin, 10 to 11 a.m. every Saturday, 8:10 a.m. sa radio at siyempre, Basta Radyo Bandido. Yan. Okay, maraming salamat. Samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Hi, bye-bye. Good morning, Binis. Ingat-ingat. Happy weekend. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, quality beyond limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the